Kung may iniindang bali sa buto o sakit sa kalamnan, ang tagahilot na si Roy ang takbuhan ng bayan. Konting masahe, konting lagutok, tanggal daw ang lahat ng kirot. Pero kung ang mga eksperto ang tatanungin, ligtas nga ba itong gawin? Minsang nag-viral online ang bumuloktot na kamay ng isang bata sa gitna ng paglalaro ng basketball. Sa video, makikita na naghugis letter S na ang braso ng lalaki. Isin mo lang ha. Titiisin mo ang sakit. Pero sa halip na sa ospital, sa hilot siya diniretso. Paubos lang to ng pagmamahal. Maya-maya pa, binanat ng tagahilot ang kanyang kamay at ilang segundo lang, Oh, asa yung S mo? Apos na yung pagmamahal. ang dating balikong kamay, aba, dumiretso na ulit. Pinuntahan ng resibo ang Hilot Center na pinapatakbo ng unang gumamot sa batang bumaliko ang kamay. Maaga pa lamang, marami nang nakapila sa labas ng kanyang pwesto sa Batangas. Maya-maya pa, lumabas ang inaabangan ng lahat na hilot practitioner na si Roy. Samot-sari ang iniinda ng mga gustong magpahilot kay Roy. May mga hirap igalawang paa, naninigas ang balikat, sumasakit ang likod at may ilang pangang stroke patient. Kaya hindi mapagod. Bisa nga hindi ako papabayad. Masaya ang puso ko pag nakakatulong sa kapwa. Di ako nagpapayaman. Gusto kong mawala naman ako sa mundo. Gusto ko mag-iwan ako ng magandang legacy. Ang isa sa unang mga pasyente ni Roy ngayong umaga, isang stroke survivor na halos 3 taon na raw, hirap kumilos. Matapos hatakin at banat-banatin ni Roy ang mga paa at kamay ng kanyang customer, na igagalaw na niya ng matiwasay ang kanyang buong katawan. Dito na nakakatayo na kayo na. Ang kanyang mga services offered Neuro-Chiro, sinusitis treatment, kung saan pinapalabas ang sipon sa baradong daanan, hilot alignment wellness, at marami pang iba. Ang problema kasi, may mga tao kasi na walang pera. Awa ng Diyos, sa tagal ko na naghihilot, wala akong naperwisyo pagdating sa fracture. Lahat ay successful kasi very careful naman ako humawak ng pasyente. At sinasabi ko sa nila, kailangan punta para sa doktor, ipa-check. Hindi ba pwedeng hindi. Sa loob ng kanyang opisina, nakadisplay ang mga certificate ni Roy para sa iba't ibang training ng hilot. Tatay ko kasi magaling mag-ayos ng buto. Siyempre, bago siya yumao, naman ako yung sa kanyang pag-aayos ng buto. Hanggang sa magdesisyon ako, mag-aral ng TESDA sa hilot, sa mga wellness. Sa license kasi pag-uusapan dyan, mga medical practitioner dyan, mga PT yan. Kami kasi is wellness. So, mga certificate lang ang meron kami. Pero sa halos 2 dekada na raw niyang nanghihilot, may pambihirang kaso na inilapit sa kanya kamakailan. Ang babae, nagpagamot daw sa ibang manghihilot sa Rizal. Sana magawa natin paraan to. Ay. Andahan lang. Hindi siya ordinary. First time ko lang nakita ng tinapak-tapakan eh. So, hindi yun gawain ng manghihilot, sir. Andahan. Magugulat ka talaga, kaya nga, at sino yun? Eh, popular daw eh. Taga-antipulo daw yung... Dahil daw sa awa, tinanggap daw niya ito at ginawa ang lahat sa abot ng kanyang makakaya. Hindi ko nga pinabayad yun. Hindi ko kasi naawa nga ako kasi hindi dapat tapakan. Sabi ko nga sa kanya, may gagawin ako pero magpa-MRI ka pa rin kasi i-activate ko lang. Kasi yung paa niya hindi naman itaas eh. Hindi naman, wala nang power. Ibig sabihin, maaaring na-damage na spinal niya. Hinanap ng resibo ang babae, ang dating masigla at mapag-aruga sa kanyang mga pamangkin na si Cristel. Ngayon, nakaratay na lamang sa kanyang higaan. Sumakit yung likod ko, tapos bumababa siya ng sakit. Pero nawawala. Tapos nag-stay siya nung dito na sa balakang ko. Bubuo siya ng sumakit doon. Tapos, konti-konti siya napapansin ko. Pag tumatayo ako, nahihirapan ako. Nang maghanap ng posibleng lunas online, nakita raw ni Cristel ang page ng isang manghihilot sa Rizal. Marami naman siyang client na satisfied daw. Pagka pumunta naman kami doon kasi binigyan din naman ako ng pera ng kapatid ko. Pero pagdating sa manghihilot, kakaiba raw at medyo nakakapagtaka ang kanyang nakita. Nagulat pa nga ako sa kanya nung pagdating niya doon, nagsisigaw. May napaniginipan daw siya, bagong technique. Pinakitaan na naman daw siya ni Mama Mary ata. Lalong tumaas ang kilay ni Cristel nang malaman na ang bagong teknik na napanaginipan daw ng manghihilot
sa kanya pala unang gagamitin. Kinakapa-kapa naman niya, tapos susulat siyang pentel pen. Hanggang, ang sakit na nga ng likod ko, kakaano niya ng pentel pen. Tapos, pag naano niya, nakapa niya, ito, apakan niyo. Ganyan. Ang sakit. Nang puntahan ng resibo, ang nirereklamong manghihilot, nagpakilala siya bilang si Anthony Cram. Isa raw siyang bata ni Lord. Ipinakita niya sa amin ang treatment na ginawa niya kay Cristel. So, ang ginagawa namin dyan, ito, di ba kunwari ito, 3 unan yan, binababad namin. Kunwari, may tama ka sa spine, dito sa may lower back. Nilalagyan namin yan ng ganyan, tapos binababad namin ng ganyan. Oh. Yan! Para yung mga na-deform na spine, bumalik lang siya ng kusa. Ngayon, from that point, tinutulak namin dati ng paa. Kasi noon, akala ko kasi dati, okay yun. Ngayon, noon tong technique na to. Uulitin ko, noon to ha. From that point, tinutulak namin ng paganto yan, national TV to ha, para walang dayaan. Pag ganyan, pag diin, ayan didiin lang muna, tapos, ganun lang. Halos wala din puwersa kasi nakababad na siya sa unan. Nang tanungin ng resibo kung bakit siya pabago-bago ng teknik. Noong November 2025, nakipagkita ulit sa akin si Jesus Christ. For 4 years, doubt talaga ako doon sa nakikita ko. Kung totoo ba yung panaginip o hindi. Sir, naka-record to ha. Maganda to, sige. Nakita ko yung tiles doon sa may CR namin, yung mga patak, yung malalaking patak. Nagsimula siyang umusok. Hindi ko lang, tiningnan ko lang, akala ko galing lang siya sa heater. Hanggang sa kumapal yung usok ng bigla. Pagkapal ng usok, hindi ko siya masabi kung nahimatay ba ako or what, or nawalan ako ng malay. Doon naglabasan yung mga bagong teknik. Aminado si Anthony na mahirap siyang paniwalaan pero saksi raw ang kanyang mga napapagaling na customer na totoong may himala. Kanina mabigat. Ayan tayo, sige tayo, pakita mga tayo. Sulit naman, sulit. Wow, sulit naman. Nagkaroon to ng calling. Hindi ko talaga siya ginawa lang ng trip lang. Nakakapaghilot ako ng walang MRI, saka walang X-ray kasi nakikita ko yung mga nasa loob na. Depensa rin niya sa mga nagrereklamo sa kanya. Bago sila umalis dito, okay yan lahat. Lahat yan nakakalakad. Ang naging problema, binibili namin lahat ng mga bawal. Paglabas lang ng hilutan namin, hindi namin nababantayan kung sumunod o hindi. Si Cristel naman, hanggang ngayon masama pa rin ang loob sa ginawa sa kanya. Ang sakit, pero tinitiis. Kasi gusto mong bumalik. Titiisin. Hindi, ito lang yung sa kanya lang talaga eh. Nung nakaraan, okay pa ako, nakakaligo ako, nakakain ako, nakaupo. Pumunta ako sa kanya, hirap na ako. January 23, 2026, inilapit ng resibo si Cristel sa isang physiatrist o yung eksperto sa physical medicine at rehabilitation. Base raw sa MRI ni Cristel, mayroon siyang vertebral osteomyelitis. Given the case of the patient na may infection siya na kumalat sa buto, sinira ng infection yung buto, even as simple as bending forward, lifting heavy objects, pagyuko, pag-twist ng katawan, could have caused the compression deformity. Pero for her case, it is highly possible na after niya ipahilot, lumala yung compression deformity dahil marupok na yung kanyang mga buto. Dagdag pa ng eksperto, In the short term, makakatipid ka sa paghilot. Pero kung napansin mo after mo magpahilot, minsan naglalast lang siya for a few hours yung effect. Pero kadalasan kasi lumalala yung condition. Yun yung mga signs na, kailangan ko na talaga magpa-check up sa doktor. ayon sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, may mahigpit silang mga patakaran pagdating sa pagbibigay lunas sa iba't ibang karamdaman. Sila po ay dapat nag-graduate, aral sa isang accredited hilot training institution ng PITAC. Dagdag pa ng ahensya, kailangan maging maingat ng mga manghihilot lalo na't may mga pagkakataong hindi nila inaatrasan ang mga may problema sa maselang bahagi ng katawan tulad ng spine. We respect traditional hilot. Nire-respeto po namin sila. We honor them. Palaging ang bottom line ay yung safety. Dapat alam din niya kung saan ang hangganan niya. Ay i-refer na kita sa kay ganito, pumunta ka na sa doktor. Nung chinek namin, wala sila sa active list ngayon ng certified na hilot ng PITAC. Kung maaari, sila ay mag-register with us. Si Cristel naman, nabigyan ng bagong pag-asa na sa loob lamang ng ilang linggo o buwan, babalik na rin sa normal ang kanyang buhay.
Actually, may possibility na ma-culture na siya sa dugo, mabigyan ka ng antibiotics. After matreat yung infection, mag-i-improve ka, pero titignan muna natin kung there will be a need for surgery or not. Kaya nga, ang goal ko is maagapan ka ng maaga.